Ayan. Isang mapagpalang magandang umaga o araw sa ating lahat. Ngayon ay May 1, 2024. No? Labor Day ngayon. So, una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking itinataas, aking pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito, from the north, east, west, south. Mabuhay mula sa sakitan ng araw, mabuhay perlas ng silanganan. Nawa ang espiritu ng katotohanan, katwiran, kapayapaan, pag-ibig at kapatawaran ay sumasa atin lahat. Kumusta ang bawat kapatiran? No? Sa pagkakataon na ito ay ang inyong abang lingkod ay talaga lang naman, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo na habang papalapit ang implementation, maraming magaganap. Nandiyan na yung mga baha dito, baha doon, kung ano-anong mga sakuna na nangyari. Hindi lang tayo humaharap ngayon sa tag-ulan, tag-init, but yung humaharap din ang iba't iba nating mga kapatiran sa baha. Okay. Sa pagkakataon na ito, hindi ko na ito patatagalin, no? Ang inyong abang lingkod ay mayroong love letter para sa ating mahal na PBBM, but dalawa ang naging resulta. Pero ito lang ang masasabi ko. Pagdating kasi kay Madam Lisa, hindi natin masisisi yung tao. Sapagkat pinag-aralan ko lahat. Although that halos negative, no, ang maririnig natin tungkol sa kanya na hindi maganda, but personally, no, hindi kasi ako yung tipong tao na judgmental. Pinag-aralan ko maigi, and then I ask the wisdom of God na ano ba ang pwedeng gagawin. Okay. Ang ating mahal na First Lady ay kung tutuusin, no? Marami din itong pinagdaanan itong mag-asawa nito, itong family nito. Since na alam natin kung ano nangyari sa family nila, lalo na yung napatalsik, no? Sa pamamagitan ng people's power nung panahon ng IDSA, no? So, ako bilang asawa, no, personally bilang babae, bilang asawa, na-appreciate ko si Madam Lisa Aranita Marcos, sapagkat sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, no, ang kanyang asawa, si Madam Lisa, ay nanatili sa tabi ng kanyang asawa na ating ngayong Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. So, itong mga naglalabasan that si Madam Lisa ay gwardyado, no, ng kanyang asawa na si Madam Lisa, natural lang yun sapagkat ako personally, pag tinitinan ko yung sitwasyon, no, hindi biro din ang pinagdaanan ng ating Madam Lisa for me, hindi din biro, no, kasi bilang asawa, siya talaga ay nanatili talaga sa kanyang asawa, no, anuman ang mga pain, no, na naranasan ng family Marcos, maging siya ay walang pinagkaiba kundi ranas din niya, no? So hindi natin may alis sa kanya that bakit gano'n na lamang siya, at bakit multimo, no, sa mga sariling kamag-anak, sapagkat batid naman natin lahat na mismo ang nagtraidor sa kanyang tatay ng ating mahal na Pangulo ay mga kamag-anak niya. So pagdating kay Ma'am Lisa, although that itong ginawa kong love letter ang tawag ko doon, ginawa kong letter, kung sasabihin man na merong bad side and may good sides, para sa akin, may purpose ang Diyos sa lahat. So, hindi po nagpanghinaan ng loob ang aba ninyong lingkod. So, kagabi pa lang, ang ingay ng manok ko, kagabi pa lang ay talaga lang naman, so, hindi ko alam, but dikta, no, ng spirit, no, ito yung dinikta niya sa akin, the spirit, no? Kaya ang ating mahal na First Lady, no, nakita naman natin that sa kabila ng lahat, no, down to earth na ang mga pambabato laban sa kanila, but
naging manatiling mahinahon sila, no? Naging manatiling mahinahon sila. Ako personally, yes, no? Yes. This is my second time later, but nung nakaraan kasi ano din yun dikta din ng spirit, no? Kung tutusin, hindi ko alam yung papunta doon sa PNS. But since na nagdiktang spirit, nakarating ako doon at kahit yung tao na sinakyan ko, ay hindi ko kilala masyado. So, nung sinabi ng spirit that tawagan mo yung ganitong number, I don't know kung maniniwala kayo. So, to make the story short, nakarating ako doon na ano yung sulat ko, nung first letter ko, but siguro hindi pa napapanahon. But second time around, ito na yon. So, wala namang problema sa akin, no? Wala namang problema sa akin. Alam niyo kung bakit? Kung talagang ikaw yan, no? In my side, ginawa ko lahat ng abot ng sorry. Ginawa ko ang aking abot na makakaya, but suddenly, no, talagang ganon. But deep in my heart, ay wala akong sama. Ayan. Deep inside, wala akong sama ng loob sa ating mahal na First Lady. Bagkos, naniniwala ako na sa kabila ng ganun na pangyayari, ay may dahilan talaga si Lord. Tandaan natin that kahit anong pagpaplano ng tao, ang Diyos pa rin ang magtatakda at mapagyari sa lahat ng bagay. So, Lady Min Canoto ay hindi po nagdamdam, no? Meron lang tayong negative na news, but sa kabila ng lahat, mas lalo akong naging matatag, mas lalo akong malakas ang loob. Alam niyo kung bakit? Ito lang ang paalala ko sa ating mahal na pamahalaan, no? Sa panahon ngayon ay walang pinagkaiba ng mga kapanahunan ng mga hari ng Ehipto, na ang Panginoon ay gumagamit siya bilang kanyang mga messenger para ipaabot sa mga nagahari, no? Sa mga hari, no? Kung ano yung mga bagay na dapat sana talaga ay panukala ng Diyos ang susundin. Ngunit dahil sa karunungan at dahil sa kapangyarihan na meron ang mga hari na yon, ay hindi sila nakinig. So ayan yung mga iba't ibang mga dilubyo, mga sakuna, mga sakit. So alam niyo lahat yan. So sa ngayon, ang masasabi ko lang, kapit kayo sa inyong mga pananampalataya dahil nasa moment tayo, no? Nasa moment tayo. Ito yung sinasabi ko. No, ito yung sinasabi ko na lahat ng pinili ay pipiliin pa at lahat ng sinala ay sasayain pa. Magpakatatag ang bawat isa dahil marami ang magaganap. Sabi ko nga sa inyo, magkaroon ng kagutom na kailanman ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng buong daigdig. Alalahanin natin that hindi na naging ngayon ang ating hindi bansa, ang ating mundo. May iba sobrang init, ang iba binabaha. So, hindi na maganda yung sitwasyon. Sa mga bagay na yan ay lagi niyong tandaan, dito pa rin sa bayan natin bilang bayan ng pinili ng Diyos, pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ay sa kabila ng mga alingaw-ngaw ng mga kaguluhan, kagutuman sa iba't ibang panig ng buong daigdig, ay tayo dito sa Maharlika Kingdom of God, no, ay tayo pa ang makakatulong sa iba. Kaya nga, the Philippines will be great again. Okay? So, mga mahal kong kapatid, kapit lang kayo dahil mas palala ng palala pa. At itong mga pangyayari sa atin ngayon, no, ito naman kasi is admitted naman kasi yung aba ninyong lingkod. Hindi kasi ako pala memorize ng mga verses. So, may nabasa ako dyan sa Bible that yung babaeng parang manganganak. So, alam naman natin na pag ang babae, kumbaga parang nagli-labor ay talagang pasakit, no? Ang kanyang dinaramdam. Ganon din sa ating mga implementation ngayon, no? So, habang papalapit ang implementation ay maraming magaganap, no? Ako personally ramdam ko, no? Lalo na pag natatanaw ko yung lugar. Okay, no? Salamat sa kapatid, no? But katulad ng sinasabi, kausap ko kasi
isa sa mga kamag-anak ng ating mahal na Pangulo. Katulad ng sinasabi ko, it makes me stronger, no? It makes me stronger kung tutuusin. It makes me stronger kahit ganon ang nagiging outcome dahil alam ko na meron niyang plano si Lord na much better, no? Much better na plano. So, katulad ng sinasabi ko sa ating mahal na Madam First Lady Liza Araneta Marcos ay for me ay ginagampanan lang niya at ginagawa lang niya ang kanyang tungkulin bilang asawa, no? Dahil syempre asawa 'yan. So ano man ang mga mga hindi magandang mga naririnig niya sa asawa niya na sa mahal na PBBM, nasasaktan yung tao. So hindi natin masisisi si Madam Lisa, no? Kasi hanga ako sa kanya kasi despite of everything na naranasan din nila na magpamilya, no? Actually hanggang ngayon kahit nakaupo ng ating mahal na Pangulong PBBM ay nandoon pa rin yung mga pambabastos, alam niyo yon, yung panghihiya, no, pang-iinsulto. But yung kay Madam Lisa na naramdaman niya ay siyempre yung tao hindi natin maialis yan. Kaya alam niyo sa totoo lang, ito kasing mahirap sa tao nakikita nila ang mali ng kapwa nila. Pero yung mga sarili nila ay hindi nila nakikita. Okay? So for me, saludo ako kay Madam Lisa, no? Kay Madam First Lady Madam Lisa Araneta Marcos. Saludo ako bilang kapartner niya, bilang kabiyak ng ating mahal na Pangulo dahil sa kabila ng lahat ng kanilang mga naranasan, no, ay nanatili siya sa kanyang asawa. Okay? So, harinawa kung ano man ang mga sugat, no? Mga naging sanhi ng sugat ng mga damdamin ng bawat isa. Harinawa ito ay maghilom at katulad ng sinasabi ko, nawa ang espiritu ng katotohanan, kapatawaran, pag-ibig, no, ay sumasa atin lahat, no? Kasi ako sa totoo lang, kahit na ito yung naging outcome, alam ko naman yun kasi sa unang sulat ko ganun din but hindi ako ganun no? Isa pa, kung talagang ikaw yan, alam natin kung ano magiging kahinatnan. At least, bilang binigyan tayo ng assignment ni Lord para gampanan natin ating mga dapat gampanan, ay ginawa natin ang abot nating ating makakaya, no? Pero ang kanya pa rin kalooban ang masusunod. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. So, mga mahal kong kapatid, binabati ko ulit ang mga nakasama sa first batch ng Mahalika Kingdom of God, the Lupasug Sulu Empire Darul Islam, no? Binabati ko kayong lahat, no? So far, yan lang muna maibigay ko sa inyo update at thank you. Manalangin pa rin at ipanalangin natin ang mga pinuno ng ating bansa, no? Kung bad man sila para sa inyo, ipanalangin natin sila, no? Ipanalangin natin sila, no? Kasi alam nyo, sa totoo lang, wag tayong magsawang manalangin, no? Manalangin tayo sa bawat isa. Hindi yung mga gumawa lang sa atin ng mabuti, yun lang ating ipanalangin, kundi maging mga gumagawa sa atin ng masama. Wala pa namang paghuhukom pero pag orasan ng paghuhukom, ayun na, no? Wala talagang kapatid-kapatid, walang kadugo sa kadugo. Okay? Kaya sabi ko nga sa inyo, maging sa ngayon, ay ang Lidimin Kanuto ay sinasabi ko na sa inyo that darating ang panahon, baka ako na ang pinakamasamang nilalang para sa inyo. Or baka sabihin niyo pang mas higit pa kay Hitler. Promise. Okay? So, ako lang naman ay sumusunod lang ako kung ano yung instruction sa akin. Whatever happens, kailangan kong igalang ang ating pamahalaan. Hindi po katulad si Lidimin sa ibang tao, no, na ibagsak, no? Mga tipong ganon, hindi ganon. No, magandang tanghali sa iyo, kapatid Lidimin. Arlene Gaco, thank you so much. Janelle Casti, Madam Lidimin, magandang hapon po sa inyo at mabuhay po kay. God bless you always. Okay, salamat mga mahal kong kapatid. Marvin Collado Montemayor,
No, Mary Crystal Aligado, thank you so much. Virgin Pilayo, Monica Velasquez, Marilyn, kay Sir Albert Aligre, hello po, kumusta po kayo? Talits Kabasag, thank you so much. Jovelyn Villaruel, no? Marlene Limosnero Fuentes, no? Thank you so much. Divine Esteban, thank you so much. Okay? At marami pang iba, no? Thank you so much sa inyo mga mahal kong kapatid, no? Huwag kayo mawala ng pag-asa. No, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kay Ate Inda, hello, hello, hello. Kumusta kayong lahat? Ate Inda, look at this, no? Bagay charot, no? Thank you so much. At maraming salamat din. Sino ba to? Sino ba to? Nasaan na ba yun? Naduling na ako. No? So, ganun po yun mga mahal kong mga kapatid. No? Always pray, 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 pray. Okay? Ayan, binabasa ko kasi yung ano. Okay? So, yun lang at isang mapagpalang magandang hapon na. Kasi 1:25 PM na pala. So, kailangan ko rin mag-take ng lunch. Kasi baka mga yayat ako. Charot. Okay? So, mag-ingat kayong lahat. Okay?